kababayan, nandito na sa White Plains at talagang nagwawala na ang mga tao mga kababayan sa nangyayari po sa Pilipinas. Ito hindi ito mga grupo ito na mga hindi naman nagrarally at wala na mga pinaglalaban, pero ngayon sa talagang ano kasi pera natin yung tax natin. Mga kurakot! Mga kurakot! Ikulong niyan! Mga kurakot! Ikulong niyan! Mga kurakot! Ikulong niyan! Mga kurakot! Kasama ka sa impyerno, Vivian. Dapat huwag nilang hintayin ang kagaya sa Nepal. Tuloy-tuloy po. Tuloy lang po natin. Dapat muna tayo sa Indonesia at Nepal. Tama! Kaya nila gawa ng paraan. Kayo na! Kayo na! Tama! Tama!
Ang mga Pilipino ngayon ay naghihirap habang ang mga kabataan ay nagpapakahirap sa pag-aaral. Mga batang namamatay dahil sa baha, mga Pilipinong walang makain habang ang anak ng mga politiko at mga kontraktor ay nagpapakasarap gamit ang pera ng Hindi papayag ang mga Pilipino na matapos ang taong ito, aabutin tayo ng Disyembre na walang mapanagot at maipakulong sa mga kontraktor at politikong kumakain sa taxpayer ng mga tao. Ikulong na yan! Mr. President Bongbong Marcos, ang sambayanang Pilipino ay walang tiwala sa investigasyong nagaganap ngayon. Paano maniniwala ang mamamayang Pilipino na may mapupuntahan ang investigasyong ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno? Karapatan nating mga Pilipino na ungkatin at imbestigahan kung saan napunta ang budget para sa flood control. Ang flood control na lamang ang natitirang pag-asa ng mga Pilipino, ngunit kinain pa rin ng mga politikong walang awa sa mamamayang Pilipino. Anong klaseng investigasyon pa ba ang kailangan, Mr. President? Anong klaseng investigasyon pa? Sinabi na po ni Diskaya, sinabi na po ni Congressman Toby na sangkot si Martin Romualdez at si Saldico sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Ngayon, nung sinabi ni Senate President sa pangunguna ng Senate President na si Z. Escudero at ang Blue Ribbon kay Senator Rodante Marcoleta ay napilitan ang pamilya Diskaya na tukuyin at sabihin kung sino ang nasa ulo ng nakawang sa gobyerno. Pero nakakapagtaka, ng gabing yun mismo, pinalitan nila ang Senate President at inalis ang Blue Ribbon kay Rodante Marcoleta. Para saan? Alam na! Para paikutin ang Pilipino at magtuturuan lang sila sa House of Representatives. Walang Pilipinong naniniwala sa mga investigasyong ginagawa ninyo. Lahat sila buhaya! Lahat ng nasa House of Representatives makasarili at hindi nila nilabas ang katotohanan. Unang-una sa lahat nito, Mr. President, yung sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang na gumagawa kayo ng malawakang investigasyon. Kung seryoso si Ferdinand Bongbong Marcos sa investigasyong ito, isang turo lamang po ng presidente mapapanagot at makukulong kung sino ang nagnanakaw ng Kabanang Bayan. Kaso, dahil kasabwat at ulo ng mga buhaya si Bongbong Marcos, hindi niya siniseryoso ang investigasyong ito. Ngayon, ang unang-unang dapat imbestigasan ay si Martin Romualdez. Dapat ang mag-imbestiga kay Martin Romualdez at si Saldico ay hindi ang House of Representatives. Bakit? Ang House of Representatives ay bias, fake news, hindi sila pumapanig sa mamamayang Pilipino sapagkat ang pinapanigan nila ay si Martin Romualdez. Yan yung dahilan kung bakit nila pinalitan ang Senate President. Kasi natumbok ni Diskaya at si Congressman Toby na sangkot si Saldico. Ngayon, pinalitan nila ang Senate President. Bakit? Para
hindi matumbok si Zaldico dahil kapag si Zaldico ay nahuli at napilitan siyang aminin ang lahat ng katotohanan, yan yung dahilan kung bakit pinalitan ang Senate President. Para hindi lumabas ang katotohanan sa mga Pilipino. Yan yung dahilan. Bakit? Kasi pag si Zaldico nagipit yan, magsasabi at magsusumbong-sumbong siya sa mga kasama niya. Kaya pinalitan nila ang Senate President para kasinungalingan ang lumitaw sa mamamayang Pilipino. Mr. President, hindi na po bobo ang mga Pilipino. Hindi na po bobo ang mga Pilipino at takot sa inyong mga politiko na nagpapahirap sa bansa. Ang mga politikong yan ang nagpapahirap sa bansa. Taon-taon, lalo palagi tayong bumuboto. Palagi tayong bumuboto dahil sa kanilang mga pangako. Bawat eleksyon, ang mga politiko ay tinatawagan at sila'y nangangampanya na kung ano-ano ang kanilang mga pangako. Pero tignan ninyo mga kababayan kong Pilipino, after eleksyon at sila ay naupo, hindi mo sila makita. Ni kapag pumunta ka sa opisina nila, kailangan mo pang kumuha ng kung ano-ano para makausap sila. Huwag po natin ipagpalit mga Pilipino ang ating prinsipyo at paninindigan sa 500 pera, 5 kilong bigas.